So, once ma-open mo yung Fed Colorado, so ito yung makikita nyo sa screen. Okay? So, you have here, yan, ito yung pinakagitna. So, this is your work area. So, sa gilid, you have the tools, you have the pictorial diagram ng pagpipilian mo. And then, sa baba, pwede mong baguhin to. Pwedeng pictorial, ito nasa baba. Pictorial yung kanyang setting or pwedeng schematic. Kung gusto mong maging schematic yung diagram, i-click mo lang yung ano na ito. Itong button na to sa baba. Kung gusto mo pictorial, itsura ng totoong item, yung pictorial ang gamitin mo. Now, on the right side, upper right side. So, you have there, naka-default siya, naka-check doon, naka-check sa label. So, pag ganito, makikita mo yung electron flow. Yan, yung mga blue na yan, na naka-negative, yan yung makikita mo na gumagalaw. Pag gusto mo gawing conventional, arrow yung gagalaw. Magpo-point yung arrow pagka nag-flow yung kuryente. Okay, kung gusto mong may label, nakikita kung ano yung pyesa na yan. So, check label. Naka-default yan na naka-check. Gusto mo namang walang label, tanggalin mo siya. And then you have there the voltmeter, you have the ammeters. Okay, kung kailangan mo siya. So those are some choices. Now, how do you use this simulator? So you can click and drag. So for example, you need wire. So you click wire. Gusto mong pahabain yung wire, click mo lang, i-drag mo siya. So magagamit mo rin siya sa cellphone mo. Kaya maganda siyang simulator. Now, pwede kang kumuha ng ilaw. So, get light bulb. So, ayan yung ilaw mo. So, when you get your light bulb, mapapansin mo, meron siyang dalawang bilog na naka-red yung tigkabilang bilog. Naka-red, broken line na red. Ibig sabihin, yan yung dalawang wire. Yung isang wire mo, dito mo i-connect. And yung kabilang wire mo, dito mo i-connect. And then, connect mo siya sa baterya para umilaw. Okay, let's see, say for example, this one. Paano natin siya pailawin? I-drag mo siya, yung isa niya dapat kumonek sa wire. Ayan, so nakita nyo, pag kumonek siya, nagiging black yung broken line. Okay, next, lagyan natin ng another wire. Okay. So, kung lagyan ko siya ng wire dito, pahabain ko yung wire, iilaw na kaya siya? Hindi pa. Iilaw na kaya siya? Hindi pa. Anong kulang? Anong kulang? Okay. Kulang ng baterya kung DC yung power source. So, lagyan muna natin ng wire. So, another wire dito. Ayan, nag-connect na siya. And then, lagyan natin ng okay, kung gusto mong i-cut. Pag gusto mo nga palang i-delete, click mo yung gusto mong i-delete, lalabas yung delete button sa baba para matanggal mo siya. Halimbawa, hindi mo kailangan yung wire na yan. Okay, lagyan natin ng AC source. Ano ibig sabihin ng AC source? Ibig sabihin, kuryente galing sa Meralco siguro ang ikokonekta mo. So, dalawa rin yung connection niya. Ito yung isang dulo, ito yung isang dulo. Paano mo siya i-connect? Para may connect mo siya, itagilid mo. Diba? Para mas maganda, mas maayos yung pag-connect. And then, i-connect mo yung isa doon para isa na lang ang kailangan mo dito. Since kulang, lagyan natin ng isa pang wire. Maliit na wire. Okay? Paikliin mo lang yung wire. And then, i-drag mo. Click and drag yung action. Okay, click mo and then i-drag mo siya. Okay, ayan, kumonect na. Nakita nyo ba umilaw? Okay, umiilaw. So, hindi kayo na kuryente, nakapagpailaw kayo. Yan yung characteristic ng AC. It constantly reverses its direction. Nakita nyo yung electron, gagalaw pa kaliwa, pa kanan, kaliwa, kanan. So, ganyan yung galaw ng AC or ng alternating current. Ikumpara natin sa direct current. So, you get another wire. And then, ilaw. Kuha tayo ng ilaw uli, light bulb. And then, yung light bulb mo, lagyan natin ng okay, baterya naman. Okay, so pahabain ko lang yung wire. I'll get another wire. I'll get another wire there. And then, pahabain ko. Okay, pahabain natin. And then, lagyan ko ng, kasi DC, di ba? Sabi, DC ay galing sa baterya.
So, lagyan ko ng baterya dito sa dulo. Ay, sorry, kumunik. Teka, delete muna natin. Okay, so since nag-connect accidentally, hindi ko siya matatanggal doon. So, dapat siyang i-delete. Okay? Okay, so yun yung nangyayari accidentally pag nagdikit siya sa hindi naman niya dapat kalagyan. Okay, so punta dito and then iikot ko na yung baterya para ready na siya to connect. Okay, and then ipunta ko siya dito sa dulo. Alright, ayan, connect na siya and then dito. Ayan, okay, nakakonect na yung baterya. And then pahabain ko to, lagyan ko ng mas maganda naka-ano siya, right angle, kumbaga naka-straight. And then lagyan ko pa ng isang wire. Okay, so ito yung mangyayari dyan. Okay, click and drag para ma-connect siya dyan. Ayan, pag nag-block na yung mga dulo, ibig sabihin connected na. Ayan, nakita nyo umilaw din siya. Umilaw yung DC. Pero yung movement ng electron niya, isang direction lang. Hindi bumabalik yung mga electrons. So, umiikot lang siya in one direction. So, ang kulang lang dyan is switch. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo siya mapapatay dahil wala akong pang on-off sa kanya. Walang switch na nakakonect. Okay, but that's basic principle of your AC and DC. So, this one, yung letter S na connector mo sa power that symbolizes AC or alternating current, na nagre-reverse ng direction. Ito, direct current, it moves in one direction only. Okay, ganyan lang. Isa lang yung movement niya. Ikot lang siya ng ikot. So, that's what's the difference between AC and DC. Now, you will do, apat ang gagawin nyo ngayon. Gagawa kayo ng connection dito. 3 ilaw na naka-series, and 3 ilaw na nakaparallel. So, 2 ang gagawin nyo. 3 ilaw, kukonekta mo in series. Pag sinabing series, magkakatabi siya. Magkakatabi lang yung ilaw. Pag sinabi mo namang parallel, yung end niya nakakonect across each other. Okay? So, kumbaga, ganito yung gagawin mo. Naka-series yung 3 ilaw, nakakonekta dito sa power source na AC. And then, 3 ilaw din, naka-series, pero ikokonekta mo naman siya sa battery. Okay, so sa series yon. Tapos, another 3 ilaw, ikokonekta mo sa parallel. And then, ang power source niya, AC. Tapos, 3 ilaw uli, ikokonekta mo sa parallel. Ang connection niya naman ay baterya. So, bali, 4 na diagram ang gagawin nyo. So, that's going to be your activity number 4. Again, activity number 4, you will connect 3 ilaw. 3 ilaw in series, nakakonekta sa AC, power source. Tapos, 3 ilaw uli, naka-series, i-connecta nyo naman sa baterya. So, yung unang 2 drawing nyo, series pareho. Magkaiba ng power source. Okay, next drawing nyo, or next simulation nyo, 3 ilaw din, nakakonekta in parallel. Tapos, ang power source mo, AC. And, pang-apat na, 3 ilaw uli, nakakonekta in parallel. The power source is DC. So, that's it for today. This is Ma'am David.